Cancer, ito na yung reading mo for last week ng November. November 24 to 30. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Check natin ano yung mga mensahe, mga dapat mong malaman, ano? General reading only. Meron kang energy healer. Acceptance. Endurance. Kuha tayo one card para sa closing message affirmation mo. Meron kang summer solstice dito. Overall energy, you have Five of Swords, Air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Hangman, reversed, Pisces energy. Three of Pentacles, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Devil card, Capricorn energy. King of Wands, Fire, Aries, Leo, Sagittarius. Bottom, Knight of Swords, air signs, Gemini, Libra, or Aqua. Mga numbers na meron dito sa mga cards, just in case, importante sa yung mga numbers. Number 73, number 2, number 8, number 5, number 12, number 3, number 15. Okay? Kunin nyo lang ang tumutugma sa inyo kung nakaka-relate kayo in general, sa career, or sa love life ninyo. Energy healer, your natural ability to heal yourself and others is needed now. Ito ay time ng healing. Whether ikaw itong healer, whether ikaw itong makaka-receive ng healing, kasi pwede meron something na mag-heal sa'yo, pwedeng nangangailangan ka ng healing or ikaw yung makakapagbigay ng healing, no? Kasi hindi lang itong healing na to ay para sa iyo, pati para rin sa ibang tao sa paligid mo. Pamilya mo man yan or hindi. Okay? Kailangan ng time para makarecover. Kailangan ng healing pagdating sa pwedeng sa connections mo or sa sarili mo. Itong healing, hindi lang naman ito about health. Pwedeng sa emotional yan, spiritual healing, pwede rin namang physical healing.
financial healing, no? Kung anumang klaseng healing ito. Basta parang ang nafe-feel ko lang is may magte-take place na healing process para sa'yo. Whether ito ay nangyayari na ngayon or sa mga susunod na araw, itong reading na to, maaari itong mag-stretch mula ngayon hanggang sa mga susunod. Kasi yung mga reading ko naman ay timeless. Okay? Acceptance. Para sa akin, itong acceptance na to, kung nakikita nyo kasi energy ng babae, pwedeng meron kang marireceive eh. May mga bagay ka na, yun, pwede rin namang, ang indication nito eh, healing, acceptance. Oh. Kasi may healing energy eh. Pero pwede rin naman kasi itong moving forward. Para sa akin, maraming meaning itong acceptance na to. Ibig sabihin, tinatanggap mo na as is. Ano man itong nasa harap mo, ano man itong path na to or situation na to. And yun yung magiging process ng healing mo eh. Kung yun ay related sa healing. Pero ito kasing acceptance is may mga bagay ka talaga na haharapin, tatanggapin. Okay? Binanggit ko nga, di ba, meron kang something na marireceive. Okay. Endurance card, may Scorpio energy dito by the way, kung hindi ko nabanggit. Para sa akin, ikaw ay nakikipag-wrestling dito sa image, no? Ang pag sinabi nating nakikipag-wrestle ka, ano man itong situation na to, or bagay na to na nakikipag-wrestle ka, susubukin talaga yung endurance mo eh. Yan o, endurance card to. Kumbaga, katatagan mo hanggang gaano ka katagal makakapag-stay sa situation na to. Susukatin yung endurance mo eh. Hanggang saan yung kaya mo. Okay? So, this is a test ng iyong endurance. Whether ikaw ba ay magtatagal dito, mag-i-stick ka pa dito, or mag-give up ka na lang. Okay? Meron something dito about endurance. Iti-test ka kung hanggang saan yung threshold mo, limitasyon mo, hanggang saan yung maaabot mo, kakayanin mo. Comes to overall energy of the Five of Swords. Five of Swords is, para sa akin, this is a conflict eh. Pero dahil upright naman yung Five of Swords mo, sa tingin ko, ikaw yung magiging victorious dito sa situation na to. Kasi si Five of Swords is two-sided. Pwedeng ikaw yung talunan dito sa battle na to or ikaw yung panalo. And dahil upright to, tsaka meron kang card ng endurance, masasabi ko na maaaring ikaw yung magiging victorious dito sa situation na to. Ano man itong conflict na to, pakikipaglaban na yan. Diba sabi ko nga, susubukan yung katatagan mo. Pero mukhang magsasucceed ka. Mukhang ma-overcome mo, malalagpasan mo yan. Because you have the endurance card. Okay, so feel ko lang ikaw ay magiging victorious pa rin dito. Ano man ang magiging outcome dito. Dating sa iyong challenge, you have the Hanged Man or Hanging Man reversed. Alam mo, parang ang challenge sa'yo dito is paano mo kakaharapin ano man itong mga dapat mong i-sacrifice na ito. Kasi para sa akin itong card na to is may kinalaman sa ako. Ano yung mga dapat mong i-sacrifice? It could be na yung challenge mo is nahihirapan kang kasi di ba pag nagsasacrifice tayo, may mga bagay tayo na kailangan nating i-let go or gawin. Magpaparaya ka eh. So, pwedeng yun yung challenge sa'yo. Baka ayaw mo mag-sacrifice or mahihirapan ka pagdating dito sa bagay na ito. Okay, pwede rin namang hindi ito about sacrificing. Pwede namang
Ito ay waiting period. Oo, ang hangman kasi is period ng wala kang magawa eh, nakabinbin, nakabitin. Pwedeng yun yung challenge sa iyo. Baka nahihirapan kang makapag-cope or maaaring nagiging impatient ka kung may waiting period man dito or may mga sacrifices na kailangan gawin. Or it could be, ito ay pag-wait in vain, pagsasacrifice in vain. Pag sinabi natin gano'n, parang, naghihintay ka, nagsasakripisyo ka para sa wala. Alam mo yun? Parang, meron ka bang inaasahan? May worth it ba yung mga sacrifices na yan? Parang pwedeng yun yung mga magiging challenge mo. Pagdating naman sa advantage blessing mo, you have the Three of Pentacles. Wow! So, nakikita ko dito is putting hard work and then pagkakaroon ka ng recognition pagdating dito sa mga bagay na pinagtrabahuan mo, unti-unting nare-recognize yung mga efforts mo. Nabibigyan ka ng credit doon sa mga bagay na gagawin mo or ginagawa mo. Mapapansin ka for your hard work. Para sa akin, this is an indication na oo, may mga sacrifices dito sa challenge card mo, tapos kailangan mong magtrabaho, mag-effort, pero mukhang magiging worth it naman yung nafe-feel ko. Kasi, kumbaga, magkaroon ka man ng sacrifices dito, mag-effort ka, hindi masasayang kasi marirecognize at marirecognize yung mga paghihirap mo na yan. Kumbaga, magkakaroon ng result yan na maganda. So, ang advantage mo dito is, you have the skills. You have the strength, the endurance pagdating dito sa bagay na to. Okay? So, I think ito ay indication ng successful na outcome ng mga gagawin mo or projects. Kasi ito ay card ng collaboration. Kung meron ka mang mga makakatulong, makakasama dito. Okay? Pwede ka kasing mabibigyan ka na ng, unti-unti ka magkakaroon ng exposure, magandang reputation. Base doon sa, mga magagandang feedback sa'yo, customers mo, clients mo, boss mo, base doon sa mga ginagawa mo, no? Financial kabuhayan or business mo naman, wow, magandang indication to para sa akin. Ito ay yung sign na makakawala ka na sa financial burdens or kung nagkaroon ka man ng pagkakatali. Like mga loans, mga matagal nang binabayaran, alam mo yon. Ito yung period na unti-unti nang huhupa yon. Mababawasan yung mga burdens. O unti-unti mo nang makiklear yan. Okay? Matatapos na yung period ng toxicity when it comes to money, sa career mo, or sa negosyo mo. Yun na yung nafe-feel ko rito. Financial freedom ang maaaring paparating sa'yo pagdating dito sa card na ito. Or it could be letting go of yung mga bad habits mo sa pagdating sa pera. Okay? Na yun yung nakakabigat, yun yung nagiging cause bakit nababaon ka sa mga loans, sa mga utang, sa pagkakastock. Okay? Yun. Relationship, love life mo, you have the King of Wands. Aries, Leo, Sagittarius energy. Okay, I think itong person na to, this person likes you. Actually, this person is passionate about you kung yung person yung pinag-uusapan. Pero pwede rin namang magkabaliktaran yung tinutukoy ng baraha. Pwedeng energy mo yan, energy ng person. I think there is enough na attraction, passion, feelings pagdating dito sa connection na to. Kumbaga, andun yung spark And then nakikita ko dito is pagiging bold. Siguro itong person na to is talagang gusto ka niya, type ka niya, at gagawa talaga siya ng ways or move towards dito sa connection ninyo.
Sa unforeseen, hindi mo in-expect, you have Knight of Swords. This is a card of movement, taking action. Siguro may mga hindi kayo inaasahan na situations na kailangan mong mag-think fast and act fast. Only try not to become impulsive pagdating dito kasi minsan si Knight of Swords nagiging impulsive siya, padalos-dalos. So yun lang siguro yung avoid mo. Pero siguro meron lang, yun nga, sabi ko nga sa unexpected, di may inaasahan, may sitwasyon na kailangan mong mabilis ka, alisto ka mag-isip, mag-take action dito. Or mag-travel, kung pwedeng bigla ang travel ito. Cancer, closing message, affirmation mo, summer solstice. You are experiencing the highest joy. Gather together with others more often at this time. Your social mindset is at its greatest right now. Find new friends and enjoy their company. I think this is the time na may mga mamimit ka or makikipag-bond ka sa iba't ibang tao, whether acquaintances, friends, or family. This is a happy energy card kung ako tatanungin. Ayan o, highest joy eh. Ito yung mga moments wherein magiging uplifted ka, masaya ka with the company of other people, family man yan or friends. Affirmation, I celebrate and enjoy the company of others. So, yun yung mga messages for you. Don't forget to subscribe, like, follow. Palib na lang ng like, ng heart, ng comment, pa-share. Thank you sa mga hindi umali sa membership, mga nag-avail ng membership subscription, mga nagpapadala ng Star Super Thanks, nag-avail ng private readings, di nag-skip ng ads natin. Kung gusto ng private reading, dumiretso kayo, ilalagay ko sa link. One and only official page ko, dun sa blue app, purple tin, may blue check. Verified. Pag walang blue check, hindi ako. Kayo mag-PM sa akin. Hindi ko kayo i-add friend, hindi ako magme-message sa inyo. Babush.